Miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung risatanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risatanas Ontivirus, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Bakit nga ayaw niya umuwi dito sa Pilipinas, no? Para harapin yung kaso na yan, mga babayan. Diba? Inosente raw siya, pero no, nandun siya sa dahig, naghahanap siya ng asylum. Diba, mga babayan? Kung nandito, kung gusto mo maging paniwalaan ka ng taong bayan, no, na inosente ka, humarap ka sa hukuman, harapin mo yung kaso mo, no, para matapos na rin yung usapan na yan. Diba? Para napahiya. Kung sino yung nagsampa ng kaso, para mapahiya sila. Wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung risatanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na iyong kakamping Marcos Jr. Ayan na, nadawit na yung Pangulo natin. Diba? Wala talagang ibang lalabas dito sa bunganga netong si Attorney Harry Roque na maayos, mga babayan. Lahat ng nangyayari sa kanya, no, i-connecta niya talaga, no, yung Pangulong Bongbong Marcos. Again, no, meron bang katunayan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque? May ebidensya ba yung sinasabi ni Attorney Harry Roque? No, na kasabwat, parang ganon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ni Risa Hontiveros? No, kung may ebidensya siya, bakit hindi niya ilabas yung mga ebidensya na yan? No? Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas, harapin niya yung kaso niya? Kung wala siyang kasalanan, bakit ka umalis ng Pilipinas, Attorney Harry Roque? Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Tapos, ikukonekta mo yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa'yo. Diba? Nasaan yung logic doon? So, ano ba to? Malinaw ba na paninira sa administrasyon talaga ang target ni Attorney Harry Roque? Parang ganun ba? Siraan yung administrasyon? Yun na lang ba? No, ang kanyang plano? No, yun na lang ba naiisip niya araw-araw, oras-oras kung paano sisiraan yung administrasyon o yung Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ngayon pag-uusapan natin itong buwelta netong si Attorney Harry Roque dito po kay Senator Risa Hontiveros, mga babayan, dahil nga matapos ang paglabas o pagbaliktad ng testigo na si alias Rene, mga babayan, ito po ay kinasuhan netong si Senator Risa Hontiveros kasama ang mga vloggers na mga DDS na di umano ay nagkalat po
no, ng fake news. No, dahil sabi nga po niya, hindi daw po totoo yung mga pinagsasabi nitong si alias Rene, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan at ito nga pong si Attorney Harry Roque, no, ay bumuelta, no, at talaga namang ang dami niyang sinabi dito kay Senator Risa Hontiveros. Okay, so bago natin umpisahan, kayo ay aking iimbitahan na pa-subscribe naman po ang ating channel at paki-like na rin po ang ating video. Okay, so shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan at sa palagi pong nandiyan dyan sa mga followers natin. Shoutout sa inyo, maraming salamat po. Okay, so ito na nga mga kababayan, ito na nga. Chismoso lang ang dating, no? Ito na nga, ito sabi ni ni Attorney Harry Roque, alam nyo ba? Ito ayon sa balita mga kababayan, binakbakan, no, ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Senador Risa Hontiveros matapos itong magsampa ng kasong cyber libel laban sa 10 pro-Duterte vloggers kaugnay ng pagpapakalat ng video ni Michael Maurilio. Mga babayan, no, si Michael Maurilio po, siya po si alias Rene, mga babayan, sa aking pagkakaintindi po. No, at itong 10 pro-Duterte na to, no, napangalanan na po yung ilan dyan. At di umano, kasama nga rin daw po si Attorney Trixie, si Banat Bay, no, sila Sas, diba? Tsaka si Chu, parang ganun. Si Crisette Chu, yung umiyak. No, sa pagkakalam ko, siya yung umiyak, no, doon sa Congress hearing, mga babayan. No, at kasama na nga rin po dyan, no, si Jay Sonsa. No, yan, mga babayan. Grabe, no? Dami niyang at iba pang mga vloggers, no, na mga DDS. Bakit kaya hindi rin sampahan ng kaso yung mga vloggers na nagmumura sa Pangulo? Hindi kasi pambabastos yun di ba? Imagine mo, wala kang respeto, wala kang galang sa Pangulo ng Pilipinas. Kahit pa sabihin mong merong freedom of expression, mga babayan, yung pagmumura sa Pangulo, no, hindi po tama yun. No, hindi ho tama yun sa freedom of expression. 'Di ba? Kasi sobra na yung ganun di ba? Yung mga ganung gawain. At makikita lang natin 'yan, no, dito sa mga DDS vloggers. No, hindi naman lahat. Diba? Pero may mga vloggers na ganun sa DDS. Samantalang sa mga sa mga pro-admin na vlogger, mga kababayan, no, hindi bibihira mo makita yung mga ganun. No, wala nga ako naririnig na nagmumura, mga kababayan, no, sa Vice President dahil yun ang mainit na binabanatan ng mga pro-admin na mga vloggers. No, yun ang iinis, oo. 'Di ba? May mga sinasabi, mga reaksyon, komentaryo, pero yung sabihin mong mumurahin mo, 'di ba? Lalo na yung Pangulo ng Pilipinas, maling-mali 'yon. Ang pangit ng ugali talaga ng mga yan. Sabi dito sa nasabing video, gumawa si Maurilio ng maling pahayag laban kay Hontiveros at sa investigasyon ng Senado hinggil sa mga krimen may kaugnayan kay Kibuloy. Siniwalat ang mga pagkakakilanlan ng ilang pang saksi at ilang kawani ng Senado. Okay, so yan mga babayan, no? At bumanat nga po itong si Attorney Harry Roque, mga babayan. Ito yung video na yan. No, panoorin muna natin to, no? Wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamong to, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Sabi nga ng iba sa social media, Che! Diba, no? Che!
fake ka. Plastic. Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Rizatanas Ontivirus, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. Grabe, no? Nadamay na naman yung Pangulo natin, no? Ito yung makikita to si Harry Roque, no, mga babae, na walang ibang nasa isip talaga. Lahat na lang, no, ng mga nangyayari, kahit hindi yung Pangulo natin ang gumagalaw o gumagawa, no, naiko-connecta niya talaga at humahanap talaga siya, no, ng paraan para maikonekta ang mga bagay-bagay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi? Fake news daw. Hello. Diba? Matatawa ka na lang diba? Sa mga sinasabi nito nga si Attorney Harry Roque, mga babayan, no? So, ito yung isang video pa dyan at panoorin natin. No, at kayo na humusga. Ang nakakatawa lang dito kasi, mga babayan, no, lahat na lang ikinokonekta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, talagang kahit anong gawin 'di ba? Kahit anong sabihin itong si Attorney Harry Roque, no, talagang lumalabas pa rin, no, yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang nakakatuwa dito sa tao na 'to No, ang lawak din ng pag-iisip Diba, mga babayan, imagine ninyo yun, walang kinalaman, walang ginagawa yung Pangulo natin, pero in the end, kasalanan na naman ng Pangulo natin. Ito, panoorin nyo. Lumabas na po ang tunay na anyo ni Rizatanas Ontivirus. Alam niyo po kasi, itong si Rizatanas Ontivirus, noong mga nakalipas na mga panahon, medyo magkakampi pa kami niyan. Kasi po, ang kanyang PR, siya ay taga-suporta ng karapatang pantao. Siya daw po ay isang democratic socialist. No? Hindi daw sila komunista, sila daw po ay kabilang dun sa, sa umalis na CPP-NPA, pero sila ay nagnanais din na magkaroon nga ng kaparehong pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa lipunan pero hindi gumagamit daw ng dahas. So nung siya'y ganyan, talaga naman pong ako ay supportive din, no? Ano ba? Ang likot mo naman, Harry Roque. Ano ba yung naabot mo dyan? Ano ba yung naabot mo dyan? Ang likot Noong mga unang panahon, yung mga panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nakapunta pa yan sa bahay ko, no? At kami palaging nakikipag-ugnayan kasi nga ako yung tumatayong abogado ng impeachment doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. No? Now, ang pagkakaintindi ko ay pareho kami na nagsasalita, nangangalaga sa karapatan ng malayang pananalita kasi isa talaga sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya ang karapatan ng malayang pananalita. In fact, kung naniniwala kayo sa Biblia na ang tayo po bilang mga tao ay hinugi sa imahe ng Panginoon, isa sa talagang kakaiba sa pagkatao natin ay yung karapatan na makapagsalita, karapatan na mag-communicate, karapatan na magkaroon ng speech. At sa pamamagitan ng speech, tayo po ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng ibang tao. Dahil alam natin na kapag tayo nakapagsasalita, tayo nagkakaroon ng palitan ng ideya. Lang ideya natin na nasa ating isipan, nagagawa nating salita at napapakalat natin yung ideya na yan. Kaya naman po napakahalaga ng karapatan ng malayang pananalita ay dahil sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya. Pakinggan nyo maigi yung mga sinasabi niya dito, mga babayan. Parang may i-apply natin yan sa lahat. No, pero kasi ang sinasabi ko dito, gaya ng ginagawa niya, no, malaya siya makapagsalita, mga babayan.
Walang problema dyan. Lahat yan karapatan natin. Pero kung yung malayang pananalita o kalayaan mo makapaghayag ng iyong opinion, no, nakakasira ka, no, ng pagkatao, no, ng ibang tao, di ba mga kababayan, hindi na malaya yon. May intention na yon na sirain mo yung isang tao, mga kababayan. Lalo na, no, kung yung mga sinasabi mo, walang katotohanan, no? Yung fake news nga, mga kababayan. Diba? Kasi malayang pamamahayag yan eh. Malaya ka makapagsalita, malaya ka makapagkomento, no? Malaya ka makipag-usap, di ba? Sa mga tao. No, gaya nga nasabi dito ni Attorney Harry Roque, no, yung mga sinasabi mo, no, bilang tao na nakakapaghayag ka ng saloobin mo, ay maaari maka-impluwensya sa ibang tao. 'Di ba? So, yun yung sinasabi natin dito, na yung kanyang mga sinasabi nitong si Attorney Harry Roque, pwedeng maka-impluwensya yan sa ibang tao. Okay? So, ano yung magiging impluwensya nun sa ibang tao? Mga babayan, kung mahina-hina ka mag-isip, no, maniniwala ka kay Attorney Harry Roque na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Okay, so wala akong sinasabi na na against dito kay Attorney Harry Roque na na libelous, mga kababayan. Sinasabi lang natin dito na nasa sa inyo pa rin, no, nasa sa tao pa rin kung paano ninyo ipaprocess yung mga mensahe, no, ng isang tao kagaya niya ni Attorney Harry Roque, di ba? Nasa sa inyo pa rin yan kung paano ninyo ipaprocess. Nasa inyo nga isipan, maniniwala ba kayo o hindi, di ba? Tuloy natin to. Sa pamamagitan ng malayang pananalita, talaga namang tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga pang-araw-araw na suliranin. Kaya nga po, sa kalahatang demokrasya, bukod pa sa karapatan ng mabuhay, dahil yan naman po talaga ang pinaka-importanting kalayaan, siguro po, ang kalayaan ng malayang pananalita ang pinaka-importante, kasi kung walang malayang pananalita, walang po pwedeng magkaroon ng solusyon sa ating mga problema. At ang mangyayari, meron lang ilang-ilan na magkakaroon ng monopoliya sa solusyon ng ating mga problema. Pag meron pong monopoliya kung sinong makakabigay ng solusyon sa ating problema, diktadurya ang labas. Dahil yung ideya lang nila, yung punto de vista lang ang masusunod. So, doon na tayo sa may salita ng diktatorya, ha? Kaya po talagang napaka-importante na kalayaan ito. At kaya nung kailan na kami sinupil sa dahig, ako'y nag-react. Hindi po ako nakisawsaw sa mga personal na alitan, pero ako'y nanindigan na walang po pwedeng manupil sa aking karapatan ng malayang pananalita. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr., hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Ayan na, nasama na uli si Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, ha? Sinasabi ko sa inyo, diba, na lahat na lang maikukonekta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung inaano ko sa inyo dito, no? Na bakit ganon, mga babayan? Ako nagtataka dito kay Attorney Harry Roque na lahat na lang, no, naikukonekta niya, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ba, antindi na ito mag-isip Diba lahat na nangyayari sa buhay niya, diba sinisisi pa nga niya yung Pangulo no, sa mga nangyayari sa buhay niya diba? Ngayon ay connecta na naman niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang patayin na lang ako dahil hindi po ako tatahimik dahil napaka-importante itong kalayaan na ito. In fact, itong kalayaan ng malayang pananalita, importante po yan. Yung mga merong ibang punto de vista, mabigyan ng karapatan na magsalita dahil baka naman yung mga nagsasabi ng minority view, yung mga nasa minorya, sila ang merong solusyon. Hindi po natin alam. Kaya hayaan natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya at sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, dyan po talaga magkakaroon ng solusyon. Ika nga na isang kaso, no? Yung kapangyarihan ng katotohanan, ang paghahanap sa katotohanan ay nakabase sa kakayahan ng isang ideya na matanggap
sa isang malayang merkado ng ideya. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Riza-Tanas Ontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya'y nasa Congress hanggang siya'y tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Riza-Tanas Ontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampa ng isang cyber libel ay patunay na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao? Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines. Ang problema dito kay Atty. Harry Roque, mga babayan, no? Ang dami niyang pino-point out. Bakit hindi na lang niya rektahin? Ano? Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating Speaker Nograles. Pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nag-ulat na nahuli ng asawa ng babae na kasama nakasiping ni Nograles, itong ang si Speaker. Okay, so forward lang natin mga babayan, no? Then, ang mga prutas. Ito po ay isang treaty monitoring body, hukuman kung ito po ay labaghan ng privacy ng mga may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan pa ng kahit anong libel case. Lalo na ang karapatan ng malayang pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako, alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente sa isang pogo. So talagang ako, kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Riza-Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Hoy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso, hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga bakit nga ayaw niya umuwi dito sa Pilipinas, no? Para harapin yung kaso na yan, mga babayan. Diba? Inosente raw siya, pero nandun siya sa dahig, naghahanap siya ng asylum. Diba, mga babayan? Kung gusto mo maging paniwalaan ka ng taong bayan, na inosente ka, humarap ka sa hukuman, harapin mo yung kaso mo, no, para matapos na rin yung usapan na yan. Diba? Para napahiya. Kung sino yung nagsampa ng kaso, para mapahiya sila. Wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao. Yung Riza-Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit, na alam mo namang ginagawa sa akin na yung kakamping Marcos Jr. Ayan na, nadawit na yung Pangulo natin. Diba? Wala talagang ibang lalabas dito sa bunganga netong si Atty. Harry Roque na maayos, mga babayan. Lahat ng nangyayari sa kanya, no, i-connecta niya talaga.
no, yung Pangulong Bongbong Marcos. Again, no, meron bang katunayan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque? May ebidensya ba yung sinasabi ni Attorney Harry Roque? No, na kasabwat, parang ganon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ni Risa Hontiveros? No, kung may ebidensya siya, bakit hindi niya ilabas yung mga ebidensya na yan? No? Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas, harapin niya yung kaso niya? Kung wala siyang kasalanan, bakit ka umalis ng Pilipinas, Attorney Harry Roque? Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Tapos, ikukonekta mo yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa'yo. Diba? Nasaan yung logic doon? So, ano ba to? Malinaw ba na paninira sa administrasyon talaga ang target ni Attorney Harry Roque? Parang ganun ba? Siraan yung administrasyon? Yun na lang ba? No, ang kanyang plano? No, yun na lang ba naiisip niya araw-araw, oras-oras kung paano sisiraan yung administrasyon o yung Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risatanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, Che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic. Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risatanas Hontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao, na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon, na ikaw, Risatanas Hontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Di ba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni... Yun yung mga babayan di ba? Yun yung sinasabi niya dito ni Attorney Harry Roque. Di ba? May plano na ipakulong. Di ba? Ayon po yan sa kanya. Alias Rene, at ito naman ay sinumpaang salaysay din na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala namang kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Wag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Okay, so yan mga kababayan, no? At ano masasabi nyo ninyo dito kay Attorney Harry Roque sa kanyang mga naging pahayag? No, i-comment nyo po sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan. At sa palagi po nandiyan dyan, shoutouts sa inyo.
sa mga laging nagla-like sa ating video. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.